Hello guys, good day! And nandito tayo ngayon sa ating coop. Welcome back to Entong's World Channel. And for today's video, ipapakita ko yung bago nating alaga dito sa farm. So syempre nangongolekta tayo ng mga iba't ibang klase ng pets, especially itong mga alaga nating fancy chickens. And ngayon meron ng regalo sa atin ng isang uri ng fancy chicken na pinakaasam-asam din natin. So ayan, shoutout sa iyo sir kung nanonood ka nito. Bali ayaw niya nga palang magpabanggit ng pangalan kasi confidential daw. So ayan, very thankful tayo sa kanya kasi nga nagbigay siya ng ganitong klase ng chicken. So bantam din siya, bantam type. And ito rin yung yung type ng chicken na kahit maliit is maganda yung pangangatawan. Pwede siyang for meat, pwedeng for show type. So samahan niyo for today, let's go. Hello guys, bali hapon na nga ulit na nakapag-video dahil medyo busy tayo kaninang umaga. So ayan, priority natin itong mga alaga natin kasi bakasyon natin today and inaasikaso natin yung mga projects natin dito, yung mga tasks natin. So unahin natin yun bago tayo mag-video. And yun nga, ang topic natin ngayon, papakita natin yung bago nating pet, which is yung bagong bantam. So maya maya papakita ko sa ating video yung itsura niya. Hey guys, so andito tayo sa ating chicken coop and syempre bago ko ipakita yung ating nakuhang bagong bantam chicken, so yung update dito sa ating mga produce dito sa ating coop. And dito sa first breeding pen, dito muna natin temporary nilagay yung mga pulet natin. So sa mga hindi nakakalam, syempre kung bago kayo, pulet is yung dumalagang ayan, yung mga alaga natin, may virgin, may pure black, merong black mattel. So very attractive yung black mattel. Meron nakaraan guys, may nanguha sa atin. So may natitira pa tayong mga available dito. Meron tayong mga medium legs, merong short legs. So sa mga nagtatanong, syempre iba yung presyuhan ng short legs versus dun sa medium legs. Bakit? Kasi sa mga breeders ng mga chabo, alam talaga nila na, or alam nila yung mga presyohan ng mga short legs ay mas mahal compare sa medium legs kasi mas mas maikli, mas magandang tignan. So hindi naman porket medium legs siya ay pangit na siyang tignan. Actually meron tayong example dito gaya nito, yan guys, medium legs yan. Ayan yung paa niya, hindi siya pasok sa 3/4. So sa mga hen kasi ang short leg ng hen is 3/4, sa mga cock naman ay 1 inch. So doon papasok yung mga sizes ng mga short legs, medium legs yan. So 3/4 dapat. Ito pag tinignan mo kasi para na siyang 1 inch. So hindi siya pasok sa short leg ng hen. So ayan guys, pakita natin tsura. Kahit siya medium leg, ang ganda pa rin niya. Bale guys, ito dumalaga ito. Ayan, lahat to dumalaga, wala pang nangitlog dito. So pwede na silang isalang pero hindi ko pa ginagawa kasi nga gusto ko pa maturin muna sila. And gusto ko maglubon muna. Ito, may kapatid itong isa rito. Ayan. Ay, hindi ata ito, sorry. May kapatid siya dito, short leg. Ito ata. Ito nga guys. Ayan, kapatid niya. So short leg talaga yan. Pasok sa 3/4. Kung gusto yung sukatin, pwede yung sukatin sa ruler. Pero para sa akin, lahat yan magaganda. So ito naman, pure Thailand yan guys. So tingnan nyo yung buntot. Difference between pure Thailand and Japanese. And guys, tikom yung buntot nito, ito medyo nakabuka. So magiging mas buka pa yan kapag naging naging breeder na. Yan. Dito sa ating coaching ball, so dito nakikita na talaga ako sa kanila kasi nga unti-unti nang nag-evolve yung mga itsura nila. Hindi pa tayo nagpapakain kasi maya-maya papakita natin sila isa-isa. Ayan guys, ito yung hen natin. Ayan. Tapos yun yung kakarel. Mga bata pa ito. So pag nag-mature itong mga to, mas lalong gaganda yung itsura na. So ito yung mga mga balahibo nila, naglulugon sila. Ayan. Frizzle na coaching ball. So pair yan. Next natin, yung iba pa nating mga alaga. Siyempre, sisindihan natin yung mahiwagang ilaw. Ayan, para makita ninyo. So itong mga manok natin, nag-aabang na sila ng mga pagkain nila. Kasi hapon na. Time check natin, 4:30. Medyo late tayo ng 30 minutes. So maganda sana alas 4.
Ayan guys, yung mga ito black mottled natin dito, mga for sale na medium legs. So may mga ano tayo, may mga inquiries tayo last time. Bale gusto raw nilang pumunta rito. So kapag pumunta naman sila dito, syempre pick up ang gusto natin kasi kadalasan wala tayo dito sa probinsya, si Airpac lang nag-asikaso. Yung magano sa inyo, mag-entertain. So ayan, mga available natin yan. Mga medium legs. Ayan. Naging astig na rin sila, oh. Ayun, oh, tumatapang na rin, oh. Pero pag lagi nyo naman silang inawakan, umaano. Ganda ng kulay, oh. Tsaka yung kaganda nito, gustong gusto ko yung tail nila, ang haba. Pag naglugon yan, lalong gaganda. Ito, forkit natin. Kasi ito, pangbabalik natin dun sa nanay niya na lavender matted. So, yung nanay nga nitong mga to, lavender matted. Tapos yung isa, pair naman ay puro black matted. Ayan. Ayan. Sharp leg. Back to mother natin yan para maglabas din siya ng lavender matted. So, next naman natin, ayan, yung benjarong natin na pampalahi. Ayan. Ito iba back to mother din natin ito niyan para mas lalong gumanda yung lahi. So ito lang yung natira sa ano natin yun. Yung isa napunta na dun sa friend natin dun sa Pampanga. So shoutout sa sir. Ayan. Ito na unti-unti na rin nag-evolve yung itsura. Dati pangit-pangit ito. Medyo ano rin siya, bumubuka na rin yung buntot. Yun nga lang, mas maganda yung napunta kay sir kasi syempre ayaw nating mapahiya, gusto natin maganda yung mapunta sa kanya. Next, yung mga hen natin. Ayan. Meron dito isa guys, para sa akin reject kasi ano, medium leg siya, tapos ayun, tabing yung buntot. Ayan. So hindi na natin pinamigay, ayaw natin ano, nakakaya kasi kay sir. Tapos may natira pa tayong isang hen, kamukha din nung hen na binigay natin sa kanya. Pero ito, nagulat tayo. Nung una kasi yung tail nito, tikom. Ngayon, unti-unti na siyang bumubuka, oh. Ayan. Ayan guys, oh. Bumubuka yung tail niya. Sabagay yung lahi naman ng mga benjarong natin, kasi mga pure Thailand yung mga yan. Iba na siya, ano na, parang pamaypay na rin yung tail nila. Ang liit din nun. Kamukha nung napunta sa Pampanga. Ayan. Next, mga breeders. Ito pinapagulang lang natin. So galing sa ating tropa. Shoutout sa sir. Dark Benjaro. Kung nung nakaraan meron tayong light Benjaro, ngayon meron tayong dark Benjaro. So ayan guys, oh. Ganda ng itsura niya, oh. Ayan, oh. Okay. Ayan, buka din ang buntot niyan guys. Hindi yan tikom. Next natin, pure Thai color white. Ayan. Totoy pa siya, oh. Yung itsura niya, oh. Pero laki na ng palong. Short body. Ayan, short body, short legs. Tapos yung buntot niya hindi pa naglugon. So hintayin natin mag-mature itong mga to bago natin i-breed. Iniwalay natin dun sa hen. Ito yung hen. Ayan, ganda rin ng hen, oh. Okay, so hintayin natin siyang mag-mature. Ay, hello. Ganda mo naman. Ayan, oh. Grabe. Ganda. Very perfect. Short legs. Tapos short body na rin. Ayan, oh. Ganda. So, ayan. Yung pinakalas natin papakita yun yung bago nating pet. Pero syempre, punta muna tayo dito guys. Ayan, mga iba nating alaga nandito sa kulungan. Dito sila guys. Yung black matted natin. Yan, tatatlo yung natira sa sisiw niya. Tapos yung isa pa nating ano, kakarel. Ayan. Tapos white. And yung Cornish bantam. And black matted ulit. Ayan. Tapos yung breeder natin na black matted, Benjarong hen, cross sa Birchen. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Yung ating Japanese bantam. Pinakalas natin papakita. Ayan. Ready na. Ito na yung bago nating pet. Yun. Guys, ito pala yung bago nating pet. Cornish bantam. So, pangarap din natin to guys. Ayan, binigyan tayo ni sir. Shoutout sa'yo. Ayaw magpabanggit ng pangalan. Ayan, oh. Ang kagandahan dito kasi guys, ano siya, kahit maliliit sila, hindi sila magaan. Kumbaga ay para silang mga broiler. Bibigat ng katawan, oh.
Yan guys, so bilog na bilog. Kung makita nyo lang ng personal, sobrang bibilog ng katawan. Grabe, gaganda. Actually, hindi pa ito yung yung mga pang show type. Pero tingin ko parang nahahawig na rin siya. Lalo itong isaw. Kasi ang liit. Ang mga Cornish Bantam sa ibang bansa sinasali sa show. And may napanood din akong vlog sa YouTube na yung Cornish Bantam is ginagawa rin siyang pang meat production. So depende sa inyo kung ano yung prefer niyo, pero para sa akin mas gusto ko lang silang pet kasi ang cute nila, lalo pag nagmamature yung itsura. And nagiging mukhang kalapati sila. And ang bibigat talaga ng katawan, ang bibilog. So nakikita na ako sa kanila. Yung iba namang mga nag-aalaga ng manok, hindi naman prefer to, pero ako gustong gusto ko yung itsura. So ayan sila guys. So lalo ito maliit. Ito yung nagustuhan ko. Kasi ang liit-liit niya guys. So mukha yung shape ng mukha niya, para siyang kalapati. Tapos yung katawan bilog na bilog. Hintayin natin na mag-mature tong mga to. And talagang pararamihin natin dito sa ating coop. Actually, meron tayong pinaplanong gagawin na panibagong coop extension nitong ating coop. Tapos doon tayo mag-free range ng mga alaga natin. And sa mga pupunta or dadalaw, syempre makita nila maganda tingnan. Yung nakawala lang yung mga manok natin, syempre applicable lang siya for mga bantam. Hindi naman tayo mag-aalaga ng mga big breeds dun sa coop na yun. So yun guys, gawin natin yan, pakain na tayo guys kasi anong oras na. Okay, feeding time. And yan lang muna ang ating video for today guys. Sa mga nanood, shoutout sa inyong lahat. And kung bago ka dito sa ating channel, don't forget to like, mag-comment ka na rin kung meron mga suggestions, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga next upload videos. Ingat po lagi, God bless, and happy farming po sa inyo lahat. Bye-bye!